Kung basahin natin sa verse 17. As he was setting out on a journey, a man ran up to him and knelt before him. And he asked, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Verse 18, "Why do you call me good? No one is good except God alone." Sa verse 21, sabi ng Panginoon, He felt love for him. He felt love and said to him, "One thing you lack. Go and sell all you have possessed and give to the poor. You will have treasure in heaven. Come, follow me." At sa baba, nais kong basahin din natin sa verse 28 ng chapter 10, 25, I'm sorry. "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." Can we say amen to the word? Tayo malayang makaupo mga kapatid sa gabing ito. At ating pamagat ay sa gabing ito is the greatest question ever asked. Natanong nyo na ba yung pinakamahalagang at pinaka-importanting tanong na pwede nating itanong? At ito ay napakaganda dahil yung nagtanong nito ay diretsyong tinanong niya sa Panginoon, pero siya ay nabigo. Kanyang tanungin natin, Panginoon, in short, ano ba ang kailangan para maligtas? O mas maikli pa, paano ba ako maliligtas? I pray, ang mga kausap ko ngayong gabi ay mga ilang taon na naglilingkod sa Panginoon. Meron is mga bago, may mga matatagal na. Pero yung tanong na yan is applicable sa ating lahat. Naitanong na ba natin yan sa Panginoon? Paano ba ako maliligtas? Paano ba ako maliligtas? Natanong niyo na ba yan, mga kapatid? You know, ako ay lumaki sa loob ng church, pero I guarantee you, hindi ako ligtas. Kahit ako man ay hindi ako ligtas sa dahilan na ako ay lumaki sa loob ng church dahil wala akong alam sa kaligtasan. Kagaya ng tao na ito, ako rin ay nagtanong, what shall I do? Or how do I get saved? Pilitin ko na magtagalog all throughout. Nag-English siya naman. Dahil minsan nahirapan din ako na pa-English Tagalog, pero sikapin ko na magtagalog sa gabing ito sa mga pag-aaral natin pag-uusapan. So sa ating dinaanan, mga kapatid, ating Panginoon ay ang teksto na ito, mga kapatid, ay sinulat hindi lamang ni Mark, kundi ito ay sinulat din ni Matthew at ito ay sinulat din ni Luke. At ganun pa man na iba't ibang pagsulat man ang kanilang inilagay, pero isa lang ang story dahil hindi ito parable. Okay? Ito ay totoong pangyayari. Ang ating Panginoon ay nasa Galilee, kung di ako nagkakamali, or nasa Judea. Ang una ay kausap niya ang mga tao at siya ay nangaral sa mga tao at ngayon ay paalis na siya. Dahil ang sabi sa verse 17, he was setting out on a journey. Then meron lalaking tumatakbo sa ating Panginoong Kristo Jesus. Ngayon, mga kapatid, in general, ang lalaki nito, alam natin, ito ay ilang beses nang nadaanan, siguro may isang daang beses ko nang nadaanan ng verse ito at narinig sa pulpito. And we all know, ang lalaki nito ay kabataan, mayaman, at nagnanasa ng kaligtasan. So siya yung rich young ruler sa English pa. Ngayon ang lalaki na ito ay dahil siya nga ay mayaman at alam natin kahit sa panahon natin, ang pagiging mayaman ay siguro kahit sa mata ng sanlibutan ay para sa mga mayaman ay mas madali ang karamihan ng mga bagay. Mas maraming madaling bagay para sa mga mayaman. Kaya nga, di ba, nung sabi hindi ako sigurado kung si Arab ba, mahirap maging mahirap.
Pero sa mata ng mga tao, at kahit sa atin, sa isang banda ay masasabi natin na ang mga bagay ay madali para sa mayayaman. Kung ikaw ay may magandang buhay, kung ikaw man ay napapagod, pwede ka magbakasyon. At hindi lahat ng tao ay mayroong pribilehiyo na makapag pahinga saglit, palayo sa trabaho, sa ibabaw ng lupa, at pumunta sa mga karagatan, sa anumang mga magagandang lugar sa ibabaw ng lupa. At walang masama dyan. Totoo lang talaga na pag ikaw ay mayaman, mas madali ang buhay. Can we agree, mga kapatid? And even Jesus, alam ng Panginoon yan. At hindi lamang sa panahon natin ito na totoo, kundi kahit sa panahon ng ating Panginoon, ay ang mga mayayaman ay mas pribilehiyo. Mas marami silang kayang gawin, mas marami silang kayang puntahan, subukan, dahil sila nga ay merong kakayanan. Sila ay merong kayamanan. Ganun pa man sa storya na ito ng ating Panginoong Kristo Jesus, gusto ko malaman yung mga kapatid na sa taong ito, ang kayamanan ay nakahadlang. Saan? Sa kaligtasan. Ngayon, naway hindi ko rin gustong naway hindi tayo ma-misinterpret dahil hindi ako mayaman, so ligtas ako diyan. Hindi naman ako mayaman, so hindi ako yun nasa may kategory na yon na mahihirapan. Dahil sa lalaking ito, ang kayamanan niya ang dahilan kung bakit hindi niya natikman ang kaligtasan. Ngunit, tinatanong niya at gusto niya ng kaligtasan. Nung siya ay nakita niya ating Panginoon at maaaring nabalitaan niya dahil ang good news ay kumakalat na mayroong lalaki sa lugar ng Galilee na nagpapagaling, nagpapalayas ng masasamang espiritu at nabalitaan ng lalaking ito. At ang lalaki na ito ay mula pa sa kanyang kabataan ay mababasa natin na, ako ay mabuting tao. Ginawa ko ang law, ginawa ko ang kautusan. Nung siya ay tanungin natin, Panginoon, ang sabi niya, nagawa ko na lahat ng yan. Ano pa ba ang kulang sa akin? Pero nung siya ay lumapit sa Panginoon, gusto ko malaman yung mga kapatid, ito yung ideal na response ng isang tao na nakarinig ng balita sa ating Panginoong Kristo Jesus. Tumakbo siya. Lumuhod siya. Pinuri niya pa ang Panginoon, good teacher. So makikita natin, kahit sino pala kayang gawin yun. Hindi lamang ang mga anak ng Diyos ang kayang tumakbo sa Panginoon, kayang lumuhod sa Panginoon, tumawag at purihin ang pangalan ng Panginoon. Kahit palang sanlibutan, kaya gumawa nun. Why? Kasi tumakbo man siya papunta sa Panginoon, naglakad siya palabas ng malungkot. At yan ang nais kong pag-usapan, mga kapatid, sa gabing ito na ang lalaki man na ito ay dahil sa kanyang kayamanan kaya hindi niya natikman ang kaligtasan. Ngunit huwag tayong magpabaya na dahil tayo ay hindi mayaman, ay isipin natin na mas madali dahil wala akong kayamanan. Dahil ang Panginoon ay meron ding sagot yan sa tekstong ito. Nais kong basahin muli natin sa verse 17. This young ruler, as he was setting out on a journey, a man ran up to him, knelt before him, asked him. So meron siyang tanong. Yung tanong niya ay yung greatest question ever asked. Wala nang iba pang tanong na mas malaman at mas importante kaysa sa katanungan na papaano ba ako maliligtas? At yung magandang tanong na yun ay tinanong niya sa magandang tao. Sa ating Panginoon. Sino pa bang gusto niyong tanungin ng kaligtasan kundi yung nag-offer ng kaligtasan? Mark 1:15, ang sabi ni Mark, siya yung ating Panginoon at siya yung everlasting life. Siya yung eternal life mismo.
Pero ngayon, ang lalaki na ito, maring hindi niya kilala personally ang ating Panginoon. Pero nabalitaan niya ang mabubuting gawa ng Panginoon. Kaya yung greatest question na pwedeng itanong, itinanong niya sa Panginoon. At hindi lamang yun, ang kanyang mindset ay masasabi kong napakaganda. Dahil aminin natin na hindi lahat ay interesado sa bagay na to. Pero lahat ay gusto ang bagay na ito. Ilang beses na nating naririnig, maraming may gusto ng kaligtasan, pero walang may gusto ng Panginoon. And ito ang rich young ruler ay napakaganda na kanyang mindset. Dahil hindi lamang niya nabalitaan yung Panginoon na merong ginagawa ang ating Panginoong Hesukristo, na merong ginagawang mga mirakulo, mga kakaibang bagay na sa mata pa ng iba siya ay propeta, sa mata ng iba siya ay ang Mesaya. At sa kanyang kabataan pa ay lumaki siya maring sa loob ng templo, hindi natin alam, pero siya ay mayaman, siya ay may alam sa kautusan, at siya ay sumusunod sa kautusan. At dahilan na siya ay sumusunod sa kautusan, ay meron siyang masasabi kong listahan na mga dapat at hindi dapat gawin. Dahil yan ang kautusan. Do this and do not do this. Ito ang gawin, ito ang huwag gawin. Kaya ang kanyang tanong sa Panginoon, ano ba ang dapat kong gawin? At yan ang mababasa natin sa account ni Matthew. Ang sabi niya pa, yun na hindi natin mababasa sa Mark, pero nice kung basahin natin sa Book of Matthew chapter 19, sa inyong mga Bibles. Ang account lamang ni Matthew ang nagsulat nito. Ang sabi ng rich young ruler nito, verse 19, verse 16, someone came to him, said, "Teacher, what good thing shall I do that I may obtain eternal life?" Ang sabi ng Panginoon, "Why are you asking me about what is good? There is only one who is good. If you wish to enter into his life, keep the commandments." Ang sabi ng lalaking ito, "Which ones?" At binigay ng Panginoon. Then verse 20. Ang sabi ng lalaking ito, "All these things I have kept. What am I still lacking?" Ang lalaki na ito ay isang tao na siya ay merong alam sa kautusan, may alam sa mga salita ng mga propeta, mula pa sa Old Testament, mga salita ng Diyos, the Ten Commandments. Pero nung sabi niya, nagawa ko na yan, ano pa bang kulang? So, gusto ko niyo may imagine nyo, ang lalaki na ito ay merong listahan na mga dapat gawin at hindi dapat gawin. So, hindi lang siya rich, wise din siya. Kumbaga, yung dapat ay ginagawa niya at hindi dapat ay hindi niya ginagawa. Ngayon, ang lalaki na ito ay nagtanong ng tamang tanong, binitawan ng tanong sa tamang tao, walang iba kundi ating Panginoong Kristo Jesus. At siya ay nagnanasa ng kasagutan sa kanyang tanong, paano ba ako maliligtas? Ano pa bang dapat kong gawin para ako ay maligtas? Napakagandang tanong, mga kapatid. And I pray yan ay nakamtan na natin ng kasagutan sa tanong na paano ba maligtas? And I pray hindi lamang natin alam kung paano maligtas, kundi alam natin na tayo talaga nga ay ligtas. Dahil makikita natin na sa lalaking ito ay hindi sapat na ikaw ay interesado sa kaligtasan para maligtas. Hindi sapat na ikaw ay lumuhod sa harapan mismo ng Panginoon para maligtas. Hindi sapat na tawagin mo siyang mabuti para maligtas. Hindi sapat na ikaw ay umiiyak sa harap ng Panginoon para maligtas. So, hindi pala porket nagtatanong ay tama sa mata ng Panginoon. Alam niyo yung kasabihan na dapat tayo ay nagtatanong para makinig. O hindi tayo nakikinig para mag-respond.
Di ba? May mga taong ganyan na, naman, kala mo nagsisharing, pero wala ka naman talagang gusto matutunan sa kausap mo. Gusto mo lang, meron kang masabi. And that's the problem sa rich young ruler na ito. Dahil nga siya ay merong mga do's and don'ts ng law, ng kautusan. Mga dapat at hindi dapat. Tama naman ang kanyang tanong, pero mali ang kanyang puso. Tama man ang kanyang tinanong, pero mali ang kanyang puso. Now, ang lalaking ito, mga kapatid, siya ay mayaman. At siya ay nagpakita ng humility, siya ay nagpakita ng pagpapakumbaba, siya ay nagpakita ng pagpapakumbaba sa harapan natin, Panginoon. At gusto ko malaman nyo na sa panahon na yan, na ang mga mayaman ay hindi normal na tumatakbo. So, hindi normal na tumatakbo ang mayaman, lalo lumuhod sa harapan ng isa pang tao. At I would say, kahit sa kanya, ay aking masasabi rin, na ang Panginoon Kristo Jesus sa mata ng lalaking ito ay mabuti. Mabuting guro. Ang tawag niya, siya ay lumapit. Mabuting guro. Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Pero sa mata ng lalaking ito, yun lamang ang Panginoong Kristo Jesus. Mabuting guro. Kumbaga sa ibang mga religion pa, tama naman, tao ang Panginoon, pero hindi siya tao lang. And yun ang pagkakamali ng rich young ruler na ito, ng kanyang i-assume ang tao na ito na hindi niya kilala. May nabalitaan siya, wala namang LinkedIn nito dati para malaman mo, ano ba to? Yung mga details o description ng isang tao, walang Facebook noon. Pero may mga word of mouth, kumakalat ang balita. Kaya ang lalaki na ito, maaaring nabalitaan niya at siya ay nalaman niya na nandoon ang Panginoon at paalis na. Kaya nagsitakbo siya, tumakbo siya. Ang sabi niya, Panginoon, Panginoon! I'm sorry, ang sabi niya, mabuting guro, mabuting guro! Ano kailangan kong gawin upang maligtas? What should I do to inherit eternal life? Ang sabi ng Panginoon, nais ko bumaba tayo sa verse 18. Why do you call me good? No one is good except God alone. Now, ang verse na ito ay ginagamit ng mga ibang religion at kahit mga atheists para sabihin na ang Panginoon ay dinidinay niya yung pagiging Diyos niya dito. Pero gusto ko mo naman yung hindi yun. Ang punto ng sinabi ng Panginoong Kristo Jesus na bakit mo tinatawag na mabuti, walang mabuti, kundi ang Diyos. Alam natin yan na ang Panginoon ay nagko-quote sa Psalms at yan din ay sinabi ni Paul sa Romans. Ang sabihin niya, there's no one who is good, none righteous. No, not one. Hindi dinideny ng Panginoon ang kanyang pagiging Diyos nung sabihin niya, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Ngayon, bakit niya tinanong ang lalaki nito, why do you call me good? At kagaya ng sabi ko kanina, kaya siya tinanong natin, Panginoong Kristo Jesus, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Dahil alam ng Panginoon na ang lalaking ito ay hindi siya kilala. Ang standard, ang batayan ng mabuti at mali, kasalanan o kabanalan sa lalaking ito ay ang kautusan. Ang kautusan. Upang malaman natin ang dahilan kung bakit siya tinanong ng Panginoon na gano'n, kailangan mo natin malaman kung sino ba yung tinatanong ng Panginoon. At ang tinatanong ng Panginoon dito ay yung rich young ruler na ito, na nabalitaan niya ang mayaman, mabuting guro ang ating Panginoon. Siya ay nagpapagaling. At hindi lamang yun, siya ay lumaki sa loob ng templo, siguro dahil alam niya ang kautusan. Ngunit basahin natin mga kapatid sa verse 19. You know the commandments.
Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. And honor your father and mother. Napakaganda mga kapatid, hindi na nagpakilala yung lalaki. Kilala at alam ng Panginoon kung sino yung lalaki. Hindi siya lumuhod sa harapan ng Panginoon. Panginoon, mabuting guro. Ako nga pala si ganito. Alam ng Panginoon kung sino yung lalaking ito. Meron bang hindi kilala ang Panginoon? Bago pa man tayo huminga sa tiyan ng ating mga magulang, kilala ka na ng Diyos. At ang pagkakakilala ng Panginoon sa lalaking ito, alam mo ang kautusan. Alam mo, kabisado mo. Alam mo na ang mga sulat ng mga propeta. Alam mo ang mabuti at mali ayon sa kautusan. Ano yung mga kautusan na yun na binitawan natin Panginoong Kristo Jesus? At gusto kong ito ay matanggap natin mga kapatid, ang pagpapalang kabutihan ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, you know the commandments. Alam mo ang kautusan. Huwag kang papatay at pumatay. Huwag kang makipalunya. Do not commit adultery. I'm sorry kung mali yung Tagalog ko. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and your mother. At na-imagine ko ang lalaking ito habang sinasabi ng Panginoon, do not steal. Check. Do not murder. Check. Honor your father. Check. Oh, do this, do that. Nagawa ko na lahat ng yan. Pero alam yun ng Panginoon. At ang tinanong sa Kanya at sinabi ng Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid, is 6 sa 10 Commandments. 6 sa 10 Commandments, pero nagsimula ang ating Panginoon sa 5th Commandment. Up to the 6th, to the 7th, to the 8th, to the 9th. Hindi siya nagsimula sa 1st Commandment. What is the 5th Commandment? Do not murder. Do not commit adultery. I'm sorry if the 5th is honor your father, if I'm not mistaken. But do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, and honor your father and your mother. At sa lalaki ko to, check, 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 check. Nagawa ko na lahat ng yan. Panginoon, ano pa ba ang kailangan kong gawin? I can imagine na siya ay nakalood, siya ay nakangiti. Karamihan ng mga nakaka-encounter sa ating Panginoon, pag lumulhod, ay umiiyak. Pero ang lalaki na ito, I can imagine, nakaluhod siya ay nakangiti. Nagawa ko na lahat. Ano pa ba ang kulang? Ang sabi niya sa verse 20, this man said to Jesus, Teacher, I have kept all these things. Hindi lang yun. Mula pa sa kabataan ko. Hindi pa sapat na sabihin mo, nagawa ko na yan. Kumbaga, nagawa ko na yan, matagal na. I've done these things. Pagrespeto sa matatanda, sa mga magulang. Nagawa ko na yun. Hindi ako pumapatay. Hindi ako nagnanakaw. Hindi ako nagchichismis. Yung mga bagay na to ay nagawa ko na. Pero kung ito ay mabasa natin mga kapatid, alam nyo ba natapos na yung Beatitudes? Pinangaral na ng Panginoon yung Beatitudes and I guarantee, wala yung rich man na to dun. Nung sabihin ng Panginoon, you have heard it said, you have heard the ancient saying na do not commit adultery. Pero ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay tumingin na mayroong pagnanasa, nag-commit ka na ng pangangalo niya. Hindi lamang yan. You have heard it said, love your brothers, hate your enemies. But I say to you, sabi ng Panginoon, love your enemies. Sabi pa nga ng Panginoon, pag sinampal ka sa kaliwa,
ibigay mo rin yung kanan. You have heard it said na about sa divorce, napakarami sunod-sunod din. And I guarantee, ang lalaki na ito ay wala dun. Pero sa kanyang paningin, sa kanyang sukat ng moralidad, nagawa niya na lahat ng mabuti sa mata ng tao. Hindi siya pumapatay, hindi siya nagnanakaw, hindi siya naninira ng kapitbahay, binibigyan galang at respeto niya at karangalan ng kanyang mga magulang. Hindi lamang yun, matagal na. From my youth up. Panginoon, a good teacher, I have kept all these things from my youth up. Verse 21. Anong response sa ating Panginoon? Ano yung kanyang sagot? Now, sa verse 21, si Mark lang ang nagsulat ng ganito. That Jesus felt love for him. Jesus felt love for him. Nakaramdam ng pag-ibig ang ating Panginoon sa lalaking ito. Ano yung pag-ibig na yun? Alam niyo ba yung sa mga magulang, at pag meron tayong anak, tapos yung anak natin merong pinagmamalaki sa atin, na sa kanila ay sobrang great, kumbaga ang galing-galing na. Pero ikaw na magulang na matanda na maraming karanasan, titignan mo lang yung anak mo, "Hi anak." "Hi anak." Pero dahil anak mo siya, mahal mo siya, appreciate mo siya. Kumbaga yung lalaki na ito, nagsasabi siya, check na yun. Nagawa ko na yan. Ano pa bang kulang? Ang Panginoon, ay, one thing you lack. Go and sell all your possession or all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Now, mga kapatid, sa puntong ito, kumbaga, para sa akin, hindi man binitawan ng Panginoong Kristo Jesus ang first to the fourth commandment. Nung sinabi ito ng Panginoon, ito yung kulang mo. Ito yung first to the fourth commandment. Ano ba yung first commandment hanggang fourth commandment? Ang unang 4 na utos, mga kapatid, sa 10 utos, ay patungkol sa Diyos. Thou shalt not have any other God. Thou shalt not have any graven image or idols. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Keep the Sabbath day holy. Pero sa una, nagsimula ang Panginoon sa panglima. Honor your father and mother. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na yung lalaking yun, ay nagawa niya yun. Yung 5th to the 10th commandment. Pero yung pinakamalaga pa, nung sinabi pa ng Panginoon, ang 10 utos na ito ay pumapaloob dito sa 2 utos. Ano yung greatest commandment? Thou shalt love the Lord your God with all your mind, strength, soul, body. Kaya nung tinanong siya, ito yung kulang mo. Go and sell all you possess. Give to the poor. Now, kagaya ng sabi ko kanina, na why hindi natin ma-misinterpret, mabigyan ng ibang kahulugan ang salita ng Panginoong Kristo Jesus, na sabihin natin, ay, wala naman akong ari-arian. Nangungupahan nga lang ako, wala akong sasakyan, ako ay umuutang ng utang, wala akong pagmamayari, wala akong kayang ibenta para kapalit na ibibigay ko sa Panginoon, kaya hindi ito para sa akin eh. No. Dahil sa baba pa yan, ay bibigyan ng linaw natin Panginoon, and exactly why, dahil ang mga disciples ay may tendency na gawin yun.
tendency natin mga tao pagdating sa kayamanan, ito ay, kung tayo magiging observant sa mga tao, kahit man ako ganun, pag ikaw ay makadumaan at makasalubong ng isang kilala at malaking tao sa ibabaw ng lupa, isang mayaman na mayroong sports car, suddenly, bigla ako naliliit. Suddenly, bigla ako, ay, ang ganda naman ng kotse. Mayaman na. Ang tendency natin mga kapatid na tayo bilang tao, hindi lamang mga anak ng Diyos, bilang tao, dahil sa kasalanan, may tendency tayo na yung pagiging tao natin, yung character natin, ay kinokonekta natin sa mga pagmamayari natin. Kinokonekta natin sa ating sahod. The reason why, pag maliit ang ating sahod, nakakahiya. Pero pag vice versa naman sa mga mayayaman, sa mga malalaki, may tendency din na pag ikaw ay mayaman, ikaw ay magiging mayabang. Ulitin ko, it's not a guarantee, it's a tendency. Hindi man 100%, parang sa safeguard, may 99.9%. So mataas yung chance. Makikipaglaro ka ba sa kaaway? Sabi mo, hindi naman 100% mahuhulog ako sa kasalanan. May chance lang, sige na nga, makikipaglaro ko sa kaaway. Well, no. We have the tendency to connect ang ating attitude, ang ating pagiging tao sa ating mga kayamanan. Ang pagkakamali lamang, kagaya ng sabi ng Panginoon, ang kayamanan ng lupa ay nasisira, nilulumot, nananakaw. Kaya anong sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mag-iipon, magtatabi ng kayamanan, mag-ipon ka ng kayamanan na hindi kayang nakawin, hindi kayang uudin, hindi kayang lumutin. Ano yun? Kayamanan sa kalangitan. Alam niyo mga kapatid, kung meron man tayong tendency na i-connect yung personality natin, yung confidence natin sa kayamanan, i-connect natin sa kayamanan sa langit. Alam niyo, napakagandang bagay yun. Yun ay sinabi ng Panginoon, kung hindi na sinabing mali ang kayamanan. Ang sabi niya, kung ikaw ay mag-ipon ka sa langit. So wala palang mali sa kayamanan. Ang mali kung ano yung kayamanan. Nung sinabi ng Panginoon ito mga kapatid, then magkaroon ka ng confidence. Kung ikaw ay nanliliit ngayon dahil ikaw ay may maliit lang ang sahod ko. Nabawasan pa. Kokomit lang ako. Wag mo dun i-connect yung kayamanan sa lupa. I-connect mo yung kayamanan mo sa langit. I-connect niyo yung possessions niyo sa langit. Huwag natin sabihin, wala akong possession sa ibabaw ng lupa. Wala akong bahay, wala akong sasakyan. Ni cellphone, wala. Well, kung yung palang tendency ng katawan natin, i-connect natin ang ating buhay sa possession sa langit. Bakit? Kasi yung nasa langit, ay, sa'yo talaga yun. One thing is, napaka mabiyaya natin Panginoon. Hindi na lamang pinangako ang kaligtasan, mga kapatid. Kundi may mga rewards din sa langit. Alam niyo ba yun? There are rewards in heaven. Ngayon, gusto ko yun na hindi ko alam kung ano yun. Para surprise. Baka pag sinabi ng Panginoon, ang rewards sa langit, ay ganito, baka magkumparahan pa tayo eh. Kaya alam nyo, I don't know, pero sa aking pag-aaral ay hindi ko alam kung ano yung rewards, but there are rewards. Kaya kung meron man tayong mga possessions na gustong angkinin natin yung possessions natin sa kalangitan. Hindi ito mananakaw, hindi ito masisira, at hindi ito mawawala. Ito ay magpakailanman. Now, going back sa ating text to, ito yung pagkakamali ng lalaking ito. Dahil sa kanyang kayamanan, siya ay natisod. Dahil sa kanyang kayamanan. At ulitin ko, hindi dahil sa literal na kayamanan niya, kundi dahil sa kritikal na tanong na ito ng Panginoon o sa kritikal na utos ng Panginoon, lumitaw kung sino talaga yung taong ito. At ano yung utos na yun, mga kapatid?
Verse 21. Basahin natin ito mga kapatid. Isasip na tayo yung tinatanong ng Panginoon. After all, ito ay love letter ng Panginoon sa atin. One thing you lack. Go and sell all you possess. Give to the poor. You will have treasure in heaven. Ano yung pangalawa? Come, follow me. Come, follow me. Ang utos na ito ng ating Panginoon ay hindi yung literal na pag binenta mo ang iyong kayamanan, binigay mo sa mahirap, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi yun. Dahil kung yun, ay, ibenta na natin lahat ng pagmamayari natin. At kung yun, ba't hindi na kailangan mamatay ng Panginoong Kristo Jesus? Kung ibebenta mo lang yung mga gamit mo para maligtas. Pero kaya sinabi yun ng Panginoon, mga kapatid, dahil sa utos na yun, lumitaw kung sino siya. Gusto ko kayong tanungin, mga kapatid, handa ba kayong ipagpalit ang pinakamalaga sa buhay niyo para sa Panginoon? Napakahalaga yan, mga kapatid. Wednesday service, salita ng Panginoon na riyan, pero Wednesday lang, may Sunday naman. Kahit pa paano, kaya ko pa ipagpalit yung Wednesday. Kasi may Sunday naman eh. Pero, if you are a mature Christian, alam mo na. Ang sabi ng Panginoon, all you possess. Hindi some. Ano yung all? Kung ano yung pinakamalaga sa'yo, yung pinakamalaga sa'yo, yung buo ng pinakamalaga sa'yo. Bakit lumitaw ang lalaki na ito kung sino siya? Dahil sa kanyang reaction, dahil sa kanyang response, makikita natin na naintindihan niya yung sinabi ng Panginoon. Why? Dahil hindi siya umuwing galit. Kung umuwi siyang galit, baka hindi na naintindihan ng sinabi ng Panginoon. Pero siya ay umuwing malungkot. Ang sabi ng salita, nais kong basahin, verse 22, at these words, he was saddened. Nag-grieved siya. He went away grieving. Naglalakad siya. Ang saya-saya ng punta ko dito. Nakaluhod ako. Tinawag ko mabuting guro. Na-check ko naman lahat ng to-do list. Pinapabenta yung pinakamalaga sa akin. Hindi ko kaya. Mahirap palang sumunod sa Panginoon. Well, yes. Kung madaling sumunod sa Panginoon, lahat sumusunod sa Panginoon. And I was so blessed. Nice ko lang i-share sa inyo. Nakaraan ay, kahit sa maikling panahon ay nakasharing ko ang isang invite nating kapatid. At ang sabi niyo, narinig namin sa atin ang pangangaral sa atin. Na-realize siya sa kanya sarili. Ang dami ko palang kailangan baguhin. Alam niyo ba, yun yung tamang response? At hindi lamang yung ma-acknowledge mo at malaman mo na marami pala akong kailangan baguhin, kundi yung binabago mo pala talaga yung buhay mo. Dahil hindi yung pag-acknowledge sa tama at mali yung magliligtas sa'yo, kundi yung paghakbang at paggawa dun sa tamang bagay na yun. Kaya ang sabi ng Panginoon, after yan, follow me. And I was blessed. Yung sinabi ito ng sister nito, kahit siya ay may edad na, mas matanda sa akin. Pero, siya ay hinipon ng Panginoon para ma-acknowledge at ma-realize ang bagay na yun. Marami pala akong kailangang baguhin sa akin sarili. Yung buhok ko, yung damit ko, yung pananalita ko. At pag yun ay naranasan natin, mga kapatid, I will tell you, that's the Holy Spirit speaking to you. Walang sapat na aklat sa ibabaw ng lupa ang magtuturo sa'yo na baguhin mo yung buhay mo. Tangi ang salita ng Diyos ang magko-convict sa atin, mag-uutos at magtuturo sa atin na dapat pala talaga tayong magbago. At hindi lamang magbago para sa kung anumang bagay, kundi magbago
At tayo ay sumunod sa Panginoon. At ang bagay na ito, mga kapatid, ay naunawaan ng mayaman na ito. Hindi siya, pasok dito, labas dito, no. Naintindihan niya yun. Problema, ang sabi ng dulong text sa 22, malungkot siya, umuwi siyang malungkot, bagsak ang kanyang ulo. Bakit? Kasi siya ay maraming ari-arian. O maraming lupain, maraming property. Now, dahil ba sa literal na property, kaya siya hindi maliligtas? Well, hindi. Kagaya na sabi ko kanina, nagawa niya ang 5th to the 10 commandments. O ang second greatest commandment, nagawa niya kahit sa account ni Matthew, doon lang din nasulat yung love your brother or love your brothers or treat others like you treat yourself. Ang sabi ng lalaki, nagawa ko na yun. So, nagawa ko ang second greatest commandment. Problem is, yung first greatest commandment, ay hindi niya nagawa. What is the first commandment sa Old Testament? Thou shalt not have any other God before me. At ang sabi pa ni Paul sa Book of Romans, hindi ko nadadaanan. Ang sabi pa ni Paul, ang mga tao ay inalaw na ng Diyos na sila ay mahulog dahil sa kanilang kasamaan, na kanilang hindi kinikilala ang Diyos bilang Diyos. Alam nila na meron Diyos, pero hindi nila kinikilala ang Diyos bilang Diyos, kundi ginagawang Diyos yung nilikha. The creation became the creator. Ang lalaki na ito ay kagaya-ganyan, na kanyang gusto ang kaligtasan. Gusto niyang maglingkod sa Panginoon, makatikim ng kaligtasan, and at the same time, matikman din yung mundo from time to time. Maaaring sabihin natin, di ko naman ginagawa ang bagay na to, di naman ako nagbibisyo, wala akong bisyo. Pero hindi yan ang pinupunto ng ating Panginoon. How do we get saved? Our God is the Lord Jesus Christ. Sa aklat ni Paul sa Romans, yan ay binuksan niya. Na sa panahon ng mga hintil, even sa panahon natin, ang mga Diyos-Diyosan ay wala na sa mga bato, sa mga kahoy. Meron pa rin sa ilang lugar sa ibabaw ng lupa. Pero pwede natin maging mga idols, mga Diyos-Diyosan, ang ating sarili. Sa papaanong paraan? Pag naririyan ang salita ng Diyos, pero dahil lang sa ibabaw ng lupa, mas pipili mo yung salita ng tao. Sunday. Anong sabi ng salita ng Diyos? Huwag ninyong pababayaan sa Hebrews 10. Huwag ninyong pababayaan ang pagtitipon ng mga banal, kagaya ng ginagawa ng iba, salita ng Diyos. Ano ang salita ng tao? Mas malakas kasi ang kita ng Sunday, sayang naman. Now, hindi kailangan ng mature Christian para masabing dapat nasa simbahan ka. Kahit nga Bible class student, alam yan eh. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ay hindi siya komplikado magbigay o magbitaw ng mga salita. Kahit ang mga bata ay kayang maunawaan. Nais kong basahin natin ang susunod na mga verses. Verse 22, He was saddened, he went away grieving, because he was one who owned much property. Verse 23, And Jesus, looking around, said to his disciples. So naroroon ang mga disciples. Nung dumating ang mayaman na ito, lumuluhod sa ating Panginoon, ang mga disciples ay naririyan. At gusto kong malaman nyo, sa previous verses, yan ay sa account ng Matthew, Mark, and Luke. Sa previous verses, pare-parehas. Na bago ang account ng mayaman na lalaki na ito, isang account ng mga bata ay lumalapit sa Panginoon. At nung lumalapit ito sa Panginoon, pinigilan ng mga disciples. Dahil sa mata nila, ano ba ito mga bata na ito? Ba't ginugulo ang ating Panginoon? Pinigilan nila. Pero ngayon, mayaman yung lumalapit, hindi nila mapigilan. Kagaya na sabi ko kanina, may tendency tayong, mayaman yan, wag. Pero pag, mga bata lang naman yan. Sige, wag dito kayo. Nasa, taga-probinsya yan. Okay na, ang ingin nyo naman. Taga Maynila yan, ay, wag.
May sasakyan yan, wag. That's the tendency of the flesh. Pero yung lalaki na ito, hindi man nila pinigilan niya yung sarili niya. Ironic, no? Hindi siya pinigilan ng mga disciples, sarili niya mismo pinigilan niya. Hindi nga siya pinalis ng Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoon, benta mo at sumunod ka sa akin. Umalis na lang siya, walk out. Okay, nasabi ko kanina, ang mga salita ng Panginoon ay hindi kailangan ng maraming paliwanag para maunawaan. You know, bakit? Kasi siya yung gumawa ng lengguwahe. Kaya niyang gamitin ng mga salita na kahit mga bata ay kaya maunawaan. Mas kung basahin natin sa verse 23. Jesus, looking around, said to his disciples, now listen closely, how hard it is, or it will be, for those who are wealthy to enter the kingdom of God. To enter the kingdom of God. How hard? Kasi mahirap. Verse 24, the disciples were amazed at his words. Namangha sila. Bakit? Hindi lamang dahil narinig nila yung sinabi ng Panginoon, kundi na-witness nila yung sabi kong backslide ng mayaman. Na-witness silang harapan. At ngayon, nasabi ng Panginoon, napakahirap ng isang mayaman na tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa Book of Matthew, kaharian ng langit. And it's the same. So naman nga sila, wow! They were amazed! Wow. Namamangha ba kayo sa Panginoon, mga kapatid? Sa mga salita ng Panginoong Kristo Jesus. Hindi kailangan ng matematisyano ng mga formulas para maintindihan. 1 plus 1 equals 2. Yun na yun. Namangha sila. Namangha sila hindi dahil mahirap maunawaan, kundi plain. But now, ang sabi ng Panginoon, once they were amazed, ang sabi ng Panginoong Jesus, verse 25, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. I'm sorry, atras tayo sa 24. Sabi sa 23, how hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God. 24, the disciples were amazed at his words. But Jesus answered again. So habang namamangha sila, grabe talaga, ang galing ng Panginoon, no? Ang galing ng Panginoon. At habang nagaganon sila, ang sabi muli ng Panginoong Kristo Jesus sa verse 24, children, mga anak, how hard it is to enter the kingdom of God. Now, I want you to listen closely. Dahil kagaya na sabi ko kanina, we have the tendency, dahil ito ay tungkol sa rich young ruler, na baka isipin natin, wala naman ako masyadong kayamanan sa ibabaw ng lupa, so hindi ito masyado konektado sa akin. Kaya yun ang una sinabi ng Panginoon, ang sabi niya sa 24, how hard it is for those who are wealthy to enter the kingdom of God. At sila'y namangha, grabe, talagang totoo yung salita ng Panginoon. Pero nilinaw ng Panginoong Kristo Jesus, ang sinabi niya muli, children, mga anak, how hard it is to enter the kingdom of God. So hindi lamang mga mayaman na mahirap makapasok sa langit o sa kaharian ng Diyos. Ano? Tapos na ba doon? No. Verse 25. Ang sabi na, ang reaction, ang response muli ng mga disciples ay ano? Mas lalo silang namangha. Sa verse 24, ang sabi, verse 24, the disciples were amazed at his words, but Jesus answered again and said to them, children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. They were even more astonished and said to him, sabi nila sa Panginoon, sino na lang maliligtas? Okay, nasabi ko kanina, ano yung greatest question ever asked? Paano ba maligtas? Nung nilatag ng Panginoong Kristo Jesus, ang sabi niya, napakahirap maligtas ng isang mayaman. Napakahirap para sa isang mayaman. Napakahirap tinanggal niya yung mayaman. Napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos.
So mahirap na, naging mas mahirap pa. Yung kategory na mayayaman lang sana yung nahihirapan, nawala. Naging lahat nahihirapan. Pero meron pa isang mas mahirap. Ano? Nasabi ng Panginoon sa verse 25, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." Now, sa ibang mga views, ito ay kinoconnect sa historical customs or practices about camels na kailangan lumuhod. Pero, hindi yun. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, mismo, ang isang camel ay mas madali pang makapasok sa butas ng karayom kaysa ang isang mayaman ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit ko sinasabi, mga kapatid, na literal yun ang kahulugan? Exactly. Bakit? Kaya nga namangha ang mga disciples eh. Sino na lang maliligtas? Kagaya na sabi ko kanina, ang Panginoong Kristo Jesus, ang lingwahe ng Panginoon, ay kahit ang mga bata ay kaya maintindihan. Try nyo sabihin sa mga anak nyo, "Anak, nakaharang yung kotse ni Papa eh. O nakaharang yung tricycle. Anak, buhatin mo nga yung tricycle o yung kotse. Ilagay mo doon, mas madali kasing pag nandun eh. Kaysa pag ako yung bumaba eh." Ano sabihin ng anak mo? "Pa, imposible naman yan." Exactly. Hindi siya sa mahirap. Imposible. Bakit imposible? Ano sabi ng Panginoon sa baba? Verse 27. After sila yung magtanong sa verse 26, "Who then can be saved?" Sino na lang ang maliligtas? Ang sabi ng Panginoong Kristo Jesus, looking at them, pangalawang looking at them, Jesus said, "With people, it is impossible." Hindi, with people, it is hard. It is difficult. You will go through suffering and persecution. No. Ang kaligtasan, mga kapatid, para sa tao, sa kanyang sarili, sa kanyang pagsisikap, ay imposible. Kahit mga Bible class, maintindihan yun. Na imposible magkasya ang camel sa mata ng karayom. Kaya nga, imposible ang tao makapasok sa kalangitan sa kanyang sarili. Kaya nga. Now, yun ang hiwaga ng mga salita ng Panginoong Kristo Jesus. Nung ito ay binitawan ni Jesus sa kanyang mga disciples, after matapos ang mayaman ay umuwing malungkot, naglalakad, maaaring umiiyak. Pero sa babae, ito ay medyo nakakatawa. Dahil basahin natin ito sa verse 28. Peter, as usual, Peter. Si Peter lagi yung ganito eh. Peter began to say to him, "Behold, we have left everything and followed you." Kumbaga, yun ay nililinaw ng Panginoon sa atin at sa kanyang mga kausap na ang mga material blessings at pagbitaw natin sa mga bagay na yan, hindi yan ang palatandaan ng kaligtasan. Napakaganda ng pangaral nating pastor sa mga nakaraan, mga kapatid, na way ito ay mag-stick sa atin hanggang huling hininga natin. Na hindi sapat na tayo ay makalabas ng Ehipto. Baka mamatay tayo sa wilderness. Wala rin. Doesn't matter kung ikaw ay nagsimulang pangit ang struggles mo, may bisyo, may problema, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga is kung paano tayo magtatapos. Si Judas, nagsimula. Ano nangyari? Si Paul, hindi siya nagsimula sa church. He was a persecutor. Siya ay sumusugod sa mga pinapat. Siya yung nag-a-approve ng kamatayan ng mga Kristiyano. Pero siya ay naging instrumento nating Panginoon. Kaya ito yung nililinaw sa atin ng Panginoong Kristo Jesus. Nang Diyos sa ating pinaglilingkuran, ay hindi lamang Diyos na lumikha sa atin, kundi siya ay Panginoon ng buhay natin. Ano ba ang Panginoon ng buhay natin? Siya yung may-ari ng buhay natin. Ano ba ang pag siya ang may-ari ng buhay natin?
Ang sinasabi niya ay ginagawa natin. He who loves me, keep my commandments. Hindi lang puro I love you. If you love me, keep my commandments. Nais ko magbasa tayo ng ilang verses sa mga salita ng Panginoon. Nais ko basahin ng 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ito ay napakagandang salita ng Diyos. He made Him who knew no sin to be sin in our behalf, so that we, yung mga tao, might become the righteousness of God in Him. Now, bakit mahalaga ito na maintindihan at matanggap ng bawat Kristiyano na naririto at nakakapakinig at nagbabasa ng salita ng Diyos? Bakit kailangan ito ay tumatak sa inyong puso at sa ating puso, sa ating isip? Para hindi tayo mahulog sa trap na kagaya na nangyari sa rich young ruler. Mga kapatid, wala tayong mga do's and don'ts sa loob ng church. Wala tayong mga dapat ito para maging mabuti, ito para maging matuwid. In-abolish yun. Dahil walang kayang pumantay sa kautusan. Pero ngayon, from 10 commandments again 2 commandments. So may commandments pa rin. We shall love the Lord our God with all our heart, soul, body, and strength. We shall love our neighbors like we love ourselves. And this is the gospel, that He made Him who knew no sin, Jesus Christ. The Father made His Son, Jesus Christ, knew no sin. Sin yung walang kasalanan, ay maging kasalanan. In our behalf. Yung kapalit natin. So yung kasalanan natin ay pinatong sa ating Panginoong Kristo Jesus at siya'y pinako at namatay sa krus ng Kalbaryo, siya'y naluwalhati magpakailanman. Yun yung kapalit natin sa ating Panginoon. Yung mga kasalanan na ginagawa at nagagawa natin sa pangaraw-araw, yun yung nagdala sa Kanya sa krus eh. Pero ano yung kapalit nang siya ay naluwalhati? That we might become the righteousness of God. Sino yun? Jesus Christ. Parang Panginoong Kristo Jesus ang Kanyang dugo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at Kanyang pagluluwalhati, ay hindi na natin kailangan yung mga do's and don'ts para maging matuwid sa mata ng Diyos. Pero may kailangan pa rin. The righteousness of God. Sino yun? It's a person. Hindi yun isang achievement na parang sa mata ng rich young ruler na ito na pwede niyang idagdag sa kanyang mga achievements. Yung eternal life, paano ko ba makuha yun? Now, the righteousness of God, mga kapatid, this eternal life is a person. We know who it is. It's our Lord, our Savior. Nice kong basahin itong verse na ito, mga kapatid. Sa Mark chapter 1, verse 15, the time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. I'm sorry, 1 John 5:20. I'm sorry. Nagpasa na lamang natin ang ibang bagay. We know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true. Are you in Him who is true? Who is just? Who is righteous? In His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So, can you imagine, nung kinakausap ng rich young ruler na ito, ang Panginoong Kristo Jesus, yung kanyang hiningi ay nasa harapan niya. Nasa harapan niya. Pero na-miss niya. So, I pray sa pang-araw-araw na tayo ay may pagkakataon makipag-usap sa ating Diyos, makipag-niig sa ating Panginoon, magbasa ng salita, makipag-fellowship sa kanyang mga anak, na hindi natin ma-miss
yung eternal life nating inaasam-asam ay nasa harapan na, ay hindi malagpasan ng isang anak ng Diyos. And we know ito hindi malalagpasan ng isang anak ng Diyos. Napakaganda ng sabi ni Jeremiah, at hindi ko nabubuksan ito. Ang sabi niya, can a leopard change its spots? Pag inisip natin mabuti yun, even ng mga scientists, pinag-aaralan yan. At hindi. Meaning, kung ano ka, yun ka talaga. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw man ay dumaan sa pagsubok, ikaw man ay dumaan sa anumang hirap sa ibabaw ng lupa, ikaw ay anak ng Diyos. Lilitaw na ikaw ay anak ng Diyos. Lilitaw. At sa lalaking ito, lumitaw kung sino siya. He may desire salvation. Gusto niya rin. Ginagawa niya nga yung, mas talo niya pa yung mga disciples eh. Isipin mo, tumakbo na nakaluhod para sa ating Panginoon. Tinawag pa, good teacher. But he missed yung bagay at pinaka-importanting bagay na kanyang inaasam. I pray, mga kapatid, sa ating Christian life, ito ay hindi nating gawing magaan. Alam niyo, ang isang bagay, pag ito ay absolute, pag ito ay totoo talaga, ang lahat ng bagay ay pumapalibot dito eh. Pag isang bagay ay totoo, ang lahat ng bagay ay papalibot doon sa may bagay na totoo. How much more pag ang bagay na yung totoo na yun ay buhay. Talaga. Hindi lamang ito encouragement, hindi lamang ito inspiration para tayo maging malakas, the best life na pwede mong buhayin ay mahanap mo sa salita ng Diyos. No. Tayo ang nakatungtong sa salita ng Panginoon, mga kapatid. At pag tayo ay nakatungtong sa absolute na salita ng Diyos, kahit anong pagsubok, hindi ka matitibag. Nakatayo ka sa salita ng Diyos eh. And I pray, yan ay baunin natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. And I pray na nahanap na natin at we know ang sagot sa tanong na, how do we get saved? And we can only find it in our Lord Jesus Christ. Tayo tumayo, mga kapatid. Ating palakpakan ng Panginoong Kristo Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Nice kong basahin sa pagtatapos ang sulat ni Paul. Sa Romans chapter 7, verse 15, for what I am doing, I do not understand. I am not practicing what I would like to do. I am doing the very thing I hate. Sa baba, sa verse 17, so now no longer am I the one doing it, but sin which dwells in me. He's aware siya. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh, for the willing is present in me, but the doing of the good is not. Nais kong basahin sa baba, after all, na ma-realize at ma-acknowledge ni Paul, na merong kasalanan sa aking katawan. Ang sabi niya sa 24, wretched man that I am, who will set me free from the body of his death? Para kay Paul, ito yung greatest question eh. Nung ma-realize niya na mayroong problema sa kanyang katawan, sa kanyang pagkatao, na alam niya naman ang tama at mabuti. Pero aware din siya na mayroong kasalanan sa kanyang katawan. Ito yung tanong niya. Hindi siya nagtanong, how do I get saved? Ang kanyang tanong, who will set me free from the body of this death? Thanks be to God, through Jesus Christ, my Lord. Sa verse chapter 8, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na. Kahit, kagaya na sabi ko kanina, hindi ang pagiging aware sa kasalanan ang magliligtas sa iyo. Ang rich man na ito, aware siya eh. Siya ay nalungkot. Siya ay lumayo nang malaman niya,
Ang laking sakripisyo ang gagawin ko. Marami akong kayamanan sa ibabaw ng lupa. Ang laki ng sweldo ko. May bakasyonan ako dito. Meron akong lote at lupa dito. Meron akong paupahan dito. May negosyo ako. May trabaho ako. May mga... dami kong bibitawan pala. Ay, hindi ko kaya. Pero kay Paul, he is aware. He asked. He received the answer. What is the answer? Jesus Christ. Wala nang iba, mga kapatid. Yan ang kalakasan natin. Our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ. Nais kong umawit tayo ng isang napakagandang awit. Ang sabi ng awit, His mercy is more. My sins, napakarami kong kasalanan. Sa Diyos, sa tao, sa kapatid, sa magulang, napakarami. Pero higit pa rin kawan ng Diyos. Higit pa rin ang biyaya ng Panginoon. Thanks be to our Lord Jesus Christ. Let's sing this wonderful song. What love could remember, no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord. Praise the Lord. His mercy is more. Hallelujah. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, hallelujah. My sins are many, but His mercy is so much more. Hallelujah, hallelujah. What riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We stood near the depth we could never. Hallelujah, hallelujah. Our sins, they are many, His mercy so much more. Hallelujah. Oh, praise the Lord. His mercy is more. Is stronger than darkness. Renew every morning. Oh, my sins, they are many. Let's sing the chorus of the kapela without the music. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. My sins, minsan pa, hallelujah. Oh, let's praise Him. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aking kasalanan, new every morn. My sins, they are many, His mercy is more.
Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Let's shout, praise God. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, walang sapat na hakbang o mabuting gawa para ikaw ay maligtas. Pero can you imagine? Wala ka nang ginagawa. Wala kang kailangan gawin para maligtas. Salvation is a gift. Salvation is a gift. Remember that. Ngayon, pag ikaw ay naregaluhan at nabigyan ng biyaya at awa na hindi mo karapat-dapat tanggapin, ano ang dapat mong sabihin at isigaw at ibalik sa Panginoon? Lord, my sins are many, but your grace, your mercy, your love, your patience, yung pasensya mo sa amin, Panginoon, yung pag-ibig at awa mo sa amin, ang iyong pagpapahinuhod at pagpapatawad, Lord, your blessings are so many. Kami ay tumitingin sa aming mga kainan, napakarami, napakabigat. Yun lamang magpatawad ay napakahirap sa aming sarili. But when we look at your holiness, when we look at your goodness, it leads us to repentance. Ito ay dinadala kami sa kapatawaran. Panginoon, patawarin mo kami. Lord, Thy will be done sa aming mga katawan. Thy will be done sa aming isip. Thy will be done sa aming possessions. Naway hindi ka lamang naming ibigin sa isip, sa lakas, sa puso. No. This rich young ruler lacked one thing. His possessions. Ang sabi ng Panginoong Kristo Jesus, where your heart is, or where your treasure is, there your heart is also. Kaya gusto kong malaman yung mga kapatid, yung treasures natin, ay nako, wala sa ibabaw ng lupa. Ito ay nasa kalangitan. Ito ay naghihintay. Kaya habang ikaw ay nasa ibabaw ng lupa at mayroong pagkakataon magpagamit sa Diyos, mag-impok ka ng mag-impok sa kayamanan sa kalangitan. Sa bawat pagkakataon na pwede mong ipagamit ang iyong buhay, ipagamit mo sa Diyos. Huwag mo sabihin, ako ay matanda na, tapos na akong mangaral, tapos na akong mag-song lead, naging teacher na ako, naging deacon na ako, okay na, no. Habang tayo huminga mga kapatid, is an opportunity to store our treasures in heaven, in the heavenlies with our Lord Jesus Christ, the greatest treasure of all, our eternal life. Tayo manalangin sa gabing ito. Panginoon, salamat. Yan lamang ang tanging kaya naming bigkasin. Salamat. Napakaraming kasalanan at problema sa aking katawan, sa aming pag-iisip. Pero ang iyong biyaya at awa, oh, napakatimbang. It is so much more. Hindi namin kayang lubos maintindihan o maunawaan. Ba't kami ay sumasampalataya? Kagaya ng sabi mo, pinagpala sila na sumampalataya kahit hindi nakikita. Kaya Panginoon, nahihirapan man kami sa ibabaw ng lupa at hindi makita ang mga kayamanan na ito. Kami ay sumampalataya na ito ay nasa iyo. Dahil ikaw ang mismong kayamanan namin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. How many times this life ng rich young ruler ay napag-usapan. But every time na ito'y binubuksan mo, Panginoon, napakaraming bago sa iyong mga salita.
Because it is not in the written words na kami ay pinagpapala, but it's in the power of the Holy Spirit. By the leading of your Holy Spirit in this church, in our houses, sa aming mga bahay at tahanan. Nagpapasalamat kami, Panginoong Kristo Jesus, sa kaligtasan na aming natamo sa iyong mga salita. Sa kaligtasan na hindi lamang namin nalalaman na mayroong kasalanan, kundi aming binibitawan ang aming kayamanan sa ibabaw ng lupa at kami ay susunod sa iyo. Hindi ito kayang gawin ng karamihan, and exactly, the road to destruction is so wide open and many enter through it. But the narrow gate, that small gate, that I am the way, the truth, and the life, there is no other way. There's only one gate. It's through you, Lord Jesus Christ. Kami nagpapasalamat na kami ay tawagin mo sa pananampalataya. Kami nagpapasalamat, kami maglilingkod at magpupuri at sasamba sa iyo. Sa iwaga at kapangyarihan ng iyong mga salita at mga pangako. Dalangin namin sa iyo, Lord, si baby Johan, Lord, ang anak naming mga kapatid, Brother Benjamin, Sister Nay. Lord, by the faith of their parents and by the faith ng iyong mga anak na naririto, we claim it mula sa great physician, ay kinukuha namin ng kagalingan patungo sa katawan ng batang ito. Sino pa man ang merong karamdaman, Lord, sa oras na ito, ay kinukuha namin ang kalakasan sa iyo, kagaya ng babae na ito na wala na siyang ibang kasagutan na makita at mahanap, kundi makahawak lamang at makahipo sa dulo ng damit mo, Panginoon. Siya ay gumaling. And Lord, hindi yun sa damit mo kaya siya gumaling. It's because of our faith. That's why kami ay sumasampalataya rin, Panginoon, sa oras na ito, sa may mga karamdaman sa amin, sa mga may edad at mga kabataan, mga baby at mga anak namin, mga magulang na tumatanda at may edad na. This body, Lord, ay prone and tendency magkasakit patungo sa kamatayan. But thanks be to God, kagaya na sabi ni Pablo, ang aming buhay at kayamanan, our eternal life, is in you. At habang kami ay nabubuhay, gamitin mo kami, Panginoon. Use our bodies for the glory of your kingdom. Maraming salamat, Panginoon. Ito aming dulog sa iyo, sa mga mensaheng aming napag-usapan, mga salita mo, no? Babaunin namin. Ito yung maging kayamanan namin. Naway hindi kami manliit dahil ang aming mga kayamanan sa ibabaw ng lupa ay maliit. Ma-recognize namin ang aming kayamanan ay ikaw. Ma-recognize namin ang kayamanan namin ay hindi kayang nakawin ng kaaway. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, Lord. We worship you. We praise you. We thank you in the mighty name, the wonderful name and precious name of our Lord, our good Lord, teacher, King of Kings, Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Praise God. At palakpakan ng Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Ang binabalik sa ating MC.